Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay matapos na makita ng tumatayong Palace Master ang ating bida na si Xian Yuwon sa kanyang harapan, ay sinabihan naman siya nito na ngayon na nagawa na niyang mahawakan ng personal ang Divine Relic na kanyang hawak, ay siguro naman ay naiintindihan na nito ang kanyang ibig sabihin kanina, na hindi nito magagawa na ibigay sa kanya ang Divine Relic na ito. Dahil doon ay napasabi naman sa kabilang banda ang pinuno ng Moyong clan na kung papaanong nangyari ang ganong klase ng bagay, dahil nung una ay napasa kamay ni Xian Yuan ang essence core ng Dragon Turtle, at ngayon naman ay ang Cold Ice Staff ng mga ito. Sa isip ng binata ay napapasabi siya na hindi nito naisip na maaarig makuha ito ng iba bukod sa kanilang pamilya ng kanilang unang Palace Lord. At kaya pinagbigyan sila ng mga ito ng pagkakataon na subukan ay dahil umpisa pa lamang ay alam na nito na hindi sila magtatagumpay, at mukhang ginamit lamang sila nito upang kumbonsihin ang buong miyembro ng kanilang palasyo. Sa kinaroroonan naman ng ating bida ay masayang sinabihan naman nito ang tumatayong Palace Master gamit ang sound telepathy na nagpapasalamat ito dahil sa pagbibigay nito ng perpektong pagpapatunay sa lahat ng nakakakita sa kanila. Kaya naman ay agad siyang napasigaw at sinabihan ang ating bida na paslangin na lamang siya nito. Dagdag niya na hinding-hindi niya kikilalanan ang kagaya lamang niya, upang mapasabi naman ang iba na maging sila ay susunod din sa nais nito dahil labag din sa kanilang loob ito. Napatanong naman si Xian Yuwon na kung talaga ba na tumatanggi itong kilalanin siya. Kaya naman ay inasar niya ito kung magagawa ba siyang mapaniwala nito kung ipapakita niya sa kanila ito ng direkta, matapos ay itinaas nito ang Cold Ice Staff, upang magpakawala ito ng napakalakas na kapangyarihan ng yelo. Sa nangyari ay natigilan naman dito ang tumatayong Palace Master ng Northern Sea Ice Palace. 2 linggo ang nakalipas matapos nito, ay napasabi ang Young Master ng Northern Sea Ice Palace na ang muling pagtatayo ng kanilang palasyo ay maayos nang naisasagawa. Napasabi naman ng isang elder na hindi pa din naaalis ang ilan sa mga nawasak na gusali sa lugar na ito, ngunit ang lahat ng mga tubig sa lugar ay nagawa ng matanggal, kaya naman ay wala nang magiging problema sa pag-aalis ng mga ito, at ang lahat ng ito ay dahil sa tulong ni Xian Yuwon na ang kanilang Grand Palace Master, dahil hindi niya naisip na magagawa niyang mapagyelo ang ganitong klase ng butas. Napasabi naman ang Young Master na habang pinagmamasdan niya ang mga ito ay mas lalo lamang siyang namamangha. Kaya naman ay napatanong ito sa mga elder na kung magagawa din ba niya ang gawin ito kung paghuhusayan niya pa ang kanyang pagsasanay ng Extreme Cold Ice Heavenly Art. At bukod doon ay mayroon pa kayang may kung sino na wala sa kanilang lahi ang may kakayahan na gawin ang ganitong mga bagay, na sinagot naman ng elder na hindi siya ang taong kung sino lang na basta-basta lamang na mahuhusgahan. Subalit sabi nito na kahit na ganun ay maswerte pa din sila dahil sa nagawang maresolba ng maayos ang kanilang sitwasyon, na sinang-ayunan naman ng binata kahit na hindi niya agad na intindihan ang intensyon ng Demon Lord. Nang bigla naman niyang naalala ang ginawa nito, dahil sa madali lamang niyang napagyelo ang malaking bahagi ng katubigan na nagmumula sa butas sa ilalim ng lupa, dahil dito ay agad naman na lumuhad ang lahat ng mga miyembro ng Northern Sea Ice Palace, at nagbigay galang sa tunay na master ng kanilang Divine Relic, matapos ay iniangat naman ni Xian Yuwon ang sandatang kanyang hawak-hawak. Sabi nito na noong una ay inakala niya na nawala na ang lahat sa kanila sa taong hinangian nila ng tulong, at sa tingin niya ay mas malala pa ito kumpara sa pagkatalo sa kanyang uncle na si Dan Juchian na mula sa kanilang lahi. Subalit, nang sinabi ni Xian Yuwon sa lahat na kukuhanin siya nito bilang kanyang disciple upang maipasa ang Extreme Cold Ice Heavenly Art, at pagkatapos ay aalis bilang kanilang Grand Palace Master, ay ipapasa niya ang kanyang posisyon sa palasyo sa kanyang disciple, siya na si Dan Baekhyun. Kaya naman ay napasabi ito sa kanyang sarili na mukhang iyon na ang talagang plano nito mula pa sa umpisa, ang maging kanyang disciple at magawang mapasali sa kanilang demonic cult, bagamat kahit na ganun ay nagawa pa din nila ang masigurado ang pagkontrol sa Northern Sea Ice Palace, kaya naman ay hindi na din masama ang mga nangyaring iyon. Nang bigla naman siyang natigilan ng tanungin siya ng isang elder na kung wala ba silang pagsasanay na gagawin ngayong araw,
Na sinagot naman nito na base sa kanyang narinig ay tatanungin pa ni Chian Yu-won ngayong araw ang kung sino sa kanyang ginagawang pag-iimbestiga. Nang napasabi naman ng elder na kung hindi ba mas mainam na kausapin nila ang bagong Grand Palace Master at sabihan na bitayin ang isang iyon, dahil kahit na mayroong mga taga-oposisyon sa kanilang mga elders at sa iba pa, ay mas mainam na alisin na nila agad ang mga sagabal sa hinaharap, na sinang-ayunan naman ng isa pa. Napasabi naman ng binata na kung hahatulan nila siya ngayon ay makakaapekto lamang ito sa kanila dahil sa mas lalaki ang mga taga-suporta nito na nasa ilalim ng kanilang mga elder na kaanib ng dating tumatayong Palace Master, ngunit sa isip nito ay hindi siya nakakatiyak sa bagay na iyon, dahil ang panatilihin pa siyang buhay ay labis na mapanganib, kaya naman ay napatanong siya na kung mas mainam ba na kuhanin na lamang nito ang mga ibang mga nasa oposisyon at hatulan siya. Subalit kahit na ano pa man ito ay ngayon na din naman malalaman ang desisyon ng kanyang master na si Chian Yu-won, dahil sabi nito sa kanya na ito na ang kanyang huling magiging pagtatanong sa kanyang uncle. Sa loob naman ng Northern Sea Ice Palace Temporary Detention Cell sa loob ng ginagawang kampo, ay buong lakas naman na winawasak ng dating tumatayong Palace Master ang ice wall na nasa kanyang harapan. Sabi nito na kahit gaano pa kalakas ang subukan niya, ay hindi niya magawang matuno ito o mawasak, at kasing tigas ito ng cold iron, at mukhang ang extreme cold ice heavenly technique na ito ay talagang hindi matitibag, dahil ang kanyang ice white divine palm ay hindi makakaya ang makagawa ng kasintibay ng mga halijing ito. Kaya naman sabi nito na kahit ganun pa ito kaswerte upang magawang makuha ang sandatang iyon, ay base sa kanyang kaalaman ay napaka-imposible na magawang ma-master ito ng maayos, at upang magawang maabot ang 5th level ng Extreme Cold Ice Heavenly Technique sa loob lamang ng maikiling panahon. Dahil doon ay napatanong siya na kung ganun na ba siya kalakas para sa isang master, dahil ikinukonsidera niyang ang 2 sa 5 pinakamalakas sa buong kapatagan na si Bok Jong at si Mok na mas mataas sa kanya, ngunit ang diferensya niya sa mga ito ay hindi ganun kalaki, at walang ibang salita upang ilarawan ang taong iyon kundi bilang isang halimaw. Kaya naman sa halip na maging bilanggo ng ganito na naghihintay lamang ng kanyang kamatayan, ay pinagsisisihan niya na hindi ito nagkaroon ng ayos na pakikipaglaban sa isang iyon hanggang sa kamatayan. Nang bigla naman siyang natigilan, dahil sa pagpasok ng ating bida sa kanyang kinaroroonan, kaya naman ay napasabi siya na kahit na alam niya na nakaselyo ang kanyang sariling inner chi, ay sa pakiramdam niya ay hindi ito makahinga na parang ang araw ay dahan-dahan na papalapit. Mukhang ibang-iba na ito mula sa 3 araw na nakalipas, kaya naman ay napatanong siya na kung nagawa ba nitong maabsorb ng tuluyan ang essence core ng Dragon Turtle, nang bigla naman siyang napahinto ng alisin ng ating bida ang selyo ng kanyang chi. Sabi nito na nagawa na nilang mahanap ang bangkay ni Won Sang-o na kanyang taga-sunod at ang ika-6 na elder ng kanilang Ice Palace, at ang pananggalingan nito ay hindi pa alam, at gaya ng nasabi nito, na ang paghihinala nila sa nawawalang ulo ng Dragon Turtle ay malinaw na. Hindi naman siya sinagot nito, kaya naman ay sinabihan siya ng ating bida na nagawa na nitong pakawalan ang pagkakaselyo ng kanyang acupoints kaya naman ay maaari na itong sumagot, na sinabi naman ng dating Palace Master na sinabi na nito noon pa na hindi siya ang may kagagawa ng bagay na iyon, at maaaring ang mga iyon ang nakakaalam sa nais nito, sila na nagawang nakawin ang ulo ng Dragon Turtle sa kanyang kampo. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Hindi naman siya sinang-ayunan ng ating bida, at sinabi na hindi ito kagagawa ng pinuno ng Merem Alliance, upang ipagtaka naman ito at napasabi na hindi ba ay mayroon ding tauhan ng Merem Alliance ang nawawala kasabay nito. Sabi ni Chian Yu-won na 2 araw na ang nakakalipas, 50 kilometro ang layo sa timog silangan magmula dito, ay may mga parte ng bangkay ng leader ng Black Shadow Squad na kinakain ng mga mababangas na hayop. Dagdag pa doon ay may mga bakas sa katawan nito ng Extreme Blade Divine Art, kaya naman ay napasabi siya na kung ang ibig bang sabihin nito ay ang mga bastardong iyon ay nagawang nakawin ng bagay na iyon. Sa kabilang banda naman sa Potala Palace,
na matatagpuan sa itaas ng kabundukan ng Mount Hongshan sa Lhasa, ay kilala ito bilang ang ikalawang Putuo Mountain at isang banal na lupa ng mga Guanyin Bodhisattva. Ang lugar na ito kung saan ay normal na naririnig ang mga dasal ng sutras ay ngayon ay nasa labis na kaguluhan, at sa gitna ng lugar ay nakalagay ang mga nasusunog na mga bangkay na halos hindi bababa sa 1,000 katao. Nang napasabi naman ang isa na labis siyang nasusuka sa kanyang naaamoy sa lugar, ngunit bigla naman na may kung ano ang tumalsik mula sa nasusunog, at nagtungo sa kanyang paanan. Kaya naman nang pulutin niya ito ay napasabi siya na gaya nga ng kanyang inaasahan, na ang mga monghe na ito ay nakakagawa ng madaming bilang ng mga sarira, at hindi niya naisip na magagawa niyang makita ito gamit ang kanyang 2 mata sa personal sa tanang buhay niya. Dagdag pa niya na nang sunugin din niya ang Dalai Lama na namatay sa kamay ng kanilang Blade Lord, ay ang dami ng bilang ng sarira na lumabas dito ay katumbas ng 10 piraso ng katawan ng tao, at ito ang patunay kung gaano kapuro ang budi ng isang iyon. Subalit masayang sinabi nito na kahit siya pa ay isang Dalai Lama, ay hindi man lang ito natagalan ang 3 pag-atake mula sa kanilang Blade Lord. Ngunit 3 araw na mula na pumasok sa pribadong silid ng Dalai Lama ang kanilang Blade Lord, kaya naman ay napapatanong siya na kung gaano nga ba katagal ang aabutin upang magawa nitong ma-absorb iyon. Habang pinagmamasdan naman nila ang mga nasusunog, ay may bigla naman na dumating na mensahe dala ng malaking ibon, kaya naman nang makuha na niya ito, ay agad na din niyang binasa. Nang bigla naman siyang natigilan sa nilalaman nito upang mapatanong ang kasama nito na kung anong mali sa sulat na ipinadala, kinakabahan naman itong napasabi na ang Annihilating Blade Squad at ganunain ang kanilang Iron Squad na 2 sa kanilang pinakabihasang squad sa kanilang sect, ay silang lahat ay nagawa ng mapaslang sa lugar ng Northern Sea Ice Palace. Kung nais mo na masubaybayan ang mainit-init na kabanata ay i-open lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.